sa ating Panginoon, awitan, purihin ng patong publihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Dakilang Diyos, higit sa sinuman, nasa Kanyang paladaigdig at kalaliman. Lahat ay Kanya, bundok na mataas, ang dagat at lupa na Kanyang mga nilalang. Tumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating gawin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kalimasan, kaloob sa lupa ay nakayaman. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay nanlangit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buntong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nagalit sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan
sama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our head. We may tell God our own petitions. Please include in our prayers the special intention of the following: Nene Mangaluz, Les Nugi, Christy Mangaluz, Engineer Neil at Nina San Pedro. We also pray for our grandparents, as today until tomorrow is World Day for Grandparents. Let us pray. O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy, bestow in abundance your mercy upon us, and grant that with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast, even now, to those that ever endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Elijah's servant knows the little offering will not be enough to feed the 100 men, but through the prophet, the Lord multiplies the loaves for the hungry. A reading from the second book of Kings. A man came from Baal-Shalisha, bringing to Elisha, the man of God, 20 barley loaves made from the first fruits and fresh grain in the ear. Elisha said, "Give it to the people to eat." But his servant objected, "How can I set this before 100 people?" Elisha insisted, "Give it to the people to eat. For thus says the Lord, they shall eat, and there shall be some left over." And when they had eaten, there was some left over, as the Lord had said. The word of the Lord. Thanks be to God. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. The eyes of all look hopefully to you, and you gave them their food in due season. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. The Lord is just in all his ways and holy in all his works. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. On the second reading, Paul pleads for a life in keeping with the gospel. He stresses the need for unity and harmony. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the Spirit through the bond of peace. One body and one Spirit, as you are also called to the one hope of your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. The word of the Lord. Thanks be to God.
Alleluia, Alleluia. A great prophet has risen in our midst. God has visited His people. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place, so the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over so that nothing will be wasted." So they collected them and filled 12 wicker baskets with the fragments from the 5 barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamusta na po ba ang pananampalataya ninyo? Matatag po ba ito? Sigurado po ba kayo? Bakit ko naitanong? Kasi napakahalaga ng pananampalataya natin. Sabi ko nga, ito yung bagay na hindi natin nakikita, pero sa oras na kailanganin natin dahil sa matinding problema, diyan na diyan tayo kakapit, maniwala ka. Iba ang taong may pananampalataya. Ibang magdala ng problema. Kaya kamusta na? Dapat ito'y chinecheck natin na parang isang spare tire, parang reserbang gulong. Para sa oras na kailanganin natin, alam natin, maaasahan natin. Kamusta na ang relasyon natin sa Panginoon natin? Huwag po kayo mag-alala. Kung gusto nating malaman kung ano na ang lagay ng pananampalataya natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon natin, sapagkat siya ang nakakaalam ng lagay ng pananampalataya natin. Matthew 15:28, ang sabi niya sa isang babae, "Woman, how great is your faith." Ang sabi niya kay Pedro, "Kay liit ang pananampalataya mo." Si Kristo lamang, hindi tayo pwedeng magkunwari, ang nakakaalam ng level ng pananampalataya natin. So hayaan nating ito ay paalam niya sa atin sa pamamagitan ng pagsubok niya sa atin. Yun ang makikita natin sa ating gospel reading. Sinubok niya si Felipe. Bagalamat alam niya
ang dapat niyang gawin. Pero huwag po tayong mag-alala. Susubukin lang tayo ng ating Panginoon para malaman natin ang level ng pananampalataya natin at upang ito sa tulong niya ay ma-improve natin. James 1 verse 2, count it pure joy, brothers and sisters, when you encounter trials, because you know that the testing of your faith will produce perseverance. Parang muscle. Paano lumalaki ang muscle? I-push mo yung limit mo. Todo mo. Yung kahit hindi mo na kaya, itodo mo ang pagbuhat. Mapupunit ang muscle mo. Madidevelop ang muscle mo. Ganon ang pananampalataya. Tumatatag kapag nasusubok ng mga problema, suliranin. Narinig po natin sa ating gospel reading ang isang halimbawa na yan. Inalaw ni Kristong malagay sa isang mahirap na sitwasyon ng kanyang mga disipulo to test their faith, their relationship with Him. Ang challenge, pakanin ng libu-libong mga katao. Anong naging tugon initially ng mga disipulo? Sabi ni Philip, kahit na po 200 denaryong halaga ng mga tinapay, hindi sasapat para pakanin ng napakaraming taong ito. Sabi naman ni Andrew, meron po ditong bata, mayroong dala, 5 tinapay, 2 isda. Ngunit, pero, gaano na lang ito sa ganyang karaming tao? Sa makatuwid, nakalkula na nila. At sa kanilang kalkulasyon, nakita nila initially ang resulta. Napakalaki ng problema, napakaliit lang ng kakayanan nila. Kaya initially, nandun ang kawalan ng pag-asa. But again, ito ay testing ng pananampalataya nila. Because you see, ang tagal na nilang kasama si Kristo. Nakita na nila ang marami niyang mga ginawang himala at milagro. Bakit ni isa? Walang nagsabi ng ganito. Walang nagkalkula ng ganito. Lord, ang laki ng problema. Ang liit ng kakayanan namin. Hindi namin kaya, pero okay lang. Nandiyan ka naman. Sana, sa una pa lang, sinama na nila si Kristo sa kanilang kalkulasyon. Kalkulasyon ng kanilang kakayanan at ng problema na kanilang pinagdaraanan upang agad na nila itong masolusyonan. Para lang yung kwento tungkol sa isang ama na inutusan ang anak niya na alisin yung malaking bato sa garden nila. Sumunod naman yung bata. Kaya lang, sobrang laki talaga ng bato. Tinulak na ng bata pag ganyan, tinulak na ng paurong na ganon, kinalangan na ng bata. Pero wala pa rin. Sukat mautot na yung bata Ang bato ay hindi natinag. Sabi ng bata sa kanyang ama, Pa, lahat ginawa ko na. Di ko kaya. Sabi ng ama, anak, hindi mo pa ginagawa ang lahat. What do you mean? Sabi ng anak, hindi mo pa hinihingi ang tulong ko. Hindi ko naman ina-expect na mabuhat mo yung bato. Ang ina-expect ko, maisip mo, kung hindi mo kaya, kaya ko. Nandito ko. Ganon ang Panginoon. Kapag inaalaw niya ang mga pagsubok sa buhay natin to test our faith, at kung mahina-hina, kung malabnaw-labnaw, kung mabuhay-buhay, maisip natin, ang Diyos ay kailangan ko sa buhay ko. Yun ang makapagpapatatag ng pananampalataya mo, pananampalataya ko. Isama natin sa ating equation, kalkulasyon si Kristo. At ito na nga ang ginawa ng mga disipulo. Isipin po ninyo, ang sabi ni Kristo kay Philip, paupuin mo yung mga tao. Kung ako si Felipe, sabihin ko, hello? Langang pagkain, di ba? Pag pinaupo nyo po yan, magtatagal yan, mas lalong magugutom yan. At pag inupo nyo po yan, mag-expect lalo ng pagkain yan. Paalisin nyo na po. But Philip and the rest of the disciples obeyed. At doon nangyari ang isang imala. Ganon ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay sumunod pa rin tayo, magdasal pa rin tayo, magpuri pa rin tayo sa Panginoon, magpasalamat pa rin tayo, magsimba pa rin tayo, magpakabuting tao pa rin tayo. Sa kabila ng nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, hindi na natin alam kung anong gagawin. Doon, mas na-strengthen ang pananampalataya natin. Hindi importante kung hindi natin maintindihan. Ang importante, mayroong Diyos na nakakaintindi ng lahat para sa atin. Kaya, huwag tayong malulungkot ni matatakot kapag mayroong mga pagsubok. Natatawa nga ako sa isang post na nakita ko. Initially, yan ang nakita ko. At ang sabi dyan, nako, parang may low pressure na naman. Palapit sa bansa natin. Kaya tingnan po ninyo, may araw. Ang sabi ng isang nagkomento, huwag nyo naman kasing ituro ang Pilipinas. Tinuturo nyo
May araw eh. Dapat ililigaw yan. Kaya alam nyo kung anong ginawa niya? Ayan, lumikha ng ibang araw. Pwede naman palang iligaw. Pati nga si Mang Tani. Si Mang Tani, nasisisi na eh. Sabi dyan, no? Mang Tani, ayusin mo trabaho mo. Bagyo na lang ang babantayan mo, nakapapasok pa. Malala na. Seriously, huwag tayong matakot kapag nandyan ang pagsubok. Okasyon yan para testing natin. Gaano nakatibay ang pananampalataya natin. At kung ipupush natin, kung magtitiwala tayo, diyan lalago ang pananampalataya natin. Besides, ang sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni St. Paul, sa 1 Corinthians 10:13, hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na lampas sa kakayanan natin. Dagdag pa ni St. Paul sa Romans 10:11, hindi mapapahiya ang taong kay Kristo sa Diyos ay sumasampalataya. Hindi kanya ipapahiya. Sa kanya ka sumasampalataya. Bakit kanya ipapahiya? Kapag dumadating ang pagsubok, naandun ang demonyo, nakikisabay. Hindi ka mahal ng Diyos. Wala lang magandang mangyayari sa'yo. Agad ka na lang. Kapag hindi ka nakalampas, at kapag wala nang nangyaring maganda sa'yo, sa kabila ng pagsubok na ramdaman mo, sinong mapapahiya? Di ang Diyos. Sa demonyo, hindi ka na ng Diyos. Ipapahiya niya ang demonyo. Hindi siya mapapahiya. O nakita nyo nang nangyari, di ba? Nakapagpakain sila ng libu-libong mga tao. 5,000, lalaki pa lang. Sa lagay nito, baka hindi lang 10,000 to, baka 15,000 to, marami to. Father, sobra ka naman, mas marami babae. Palagay ko. Ano mo natiyak, Father? Kasi nung Wednesday, bumabagyo Kahit saan, baha Nagkasal ako dito, walang ninong. Kompleto ng ninang. Todo gown pa. Nakapastura. Kaya mas layas kayo Joke. Seriously, nakita natin kung paano pinakain ni Kristo. Lahat sila. Sumobra pa. May pasyaron pa. At yan ay dahil sa pagtataya, pananampalataya ng mga alagad niya. Amen. But I believe it's more than that. Higit pa yan sa pananampalataya ng mga alagad sapagkat come to think of it, hindi naman ito ina-expect ni Felipe ng mga alagad. To Philip's mind, mapakain lang yung mga taong kahit tigka-kaunti, ayos na. Yun lang ang nasa isip niya. The most, yun lang. Akalain nyo, hindi lang tigka-kaunti. Napakarami, bonggang-bongga, sumobra. And this should make us happy, hopeful, glad. Yung katotohanan, kapag ang Diyos ay kumilos because of our faith, it's more than what we expect. Higit pa sa paggaling mo na iniisip mo ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Higit pa sa pagiging maayos ng kabuhayan ninyo na iniisip at pinepray mo ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Higit pa sa pagbabago ng asawa mo, ng anak mo, na iniisip mo at pinagdarasal mo ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Higit pa sa biological na anak, ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Basta siya ay pagtiwalaan mo upang mapahiya niya sa pamamagitan mo ang demonyo. Siyempre, naniwala ako sa Diyos. Nasasama-sama nating pagtutulong-tulungan, makapagpapatayo tayo ng simbahan dito. Pero hindi ko in-expect na ganito kalaki. Na hanggang ngayon, tumutulong kayo, dumadagsa ang tao. Kaya ang biyaya, sobra-sobra na Kaya tumutulong na tayo sa iba. Nagpapatayo tayo ng kapilya. At kung makikita nyo nga po, yung binibigay nating tulong, naka-account naman you'll be surprised. Ang dami na. Baka nga kung pagsama-samahin, hindi lang isang kapilya ang mapatayo natin. Baka simbahan uli. Ganon kabuti ang Diyos. So yun ay maliwanag na patunay na bagamat mahalaga ang ating faith, hindi totally nakadepende ang Diyos sa pananampalataya natin. Sapagkat sasabihin nga sa atin sa Ephesians 3:20, He can do exceedingly abundantly more than we can ever ask, pray, or imagine. Sana kapatid, malagay ka man sa sitwasyon na ang liit ng kakayanan mo, ang laki-laki ng problema mo, na kapag kinakalkula mo ang resulta, kundi zero, negatibo, negative. Ang tindi ng problema, Lord, isama mo si Jesus sa equation. Isama mo si Jesus sa calculation para makakita ka ng solusyon. Para yung pero mo, na katulad ng pero ni St. Andrew,
Pero gaano na lang ito sa ganyang karaming tao? Pero hindi na kaya ng katawan ko. Pero hindi na kaya ng budget ko. Pero hindi na kaya ng isip ko. Upang yung pero mo na negatibo na tulad ng pero ni St. Andrew ay maging positibo. Bukod sa Romans 8:28, ang pinakagusto kong mga text sa Bible, yung but God, 2 words. But God. Pero nandyan ang Diyos. Isi-shift kasi nun bigla yung parang wala ng pag-asa, imposible, nagiging posible. Impossible to you, but not with God. Ito sana ang hilingin nating biyaya, sa ating banal na pagdiriwang. Kaya patatagin natin ang ating pananampalataya upang magkaroon tayo lagi ng pero na positibo. Laki ng problema ko! Pero, nakayanin ko ito sa tulong ni Kristo. Amen? Maisingit ko lang. Kasi ngayon ay sineselebrate natin ang pandaigdigang araw para sa mga lolo at lola. O di ba ang ating mga lolo at lola ang siyang perong positibo ng Diyos sa buhay natin? Halimbawa, nagkahiwalay o irresponsable ang mga magulang mo, pero may lola ka, may lolo ka na magmamalasakit sa iyo. Yung mga magulang mo, kinakailangan magtrabaho. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi lang yung isa nagtatrabaho, pareho sila. Wala kang kasama sa bahay, wala si nanay, si tatay. Pero, nandyan si lola. Pinagalitan ka ng nanay mo, pero nandyan si lola. Hindi ka pinayagan ng nanay, tatay mo, pero pinayagan ka ni lolo. Huwag namang i-spoil ni lolo at lola, ha? Hindi yun yung pinupunto ko. Ang pinupunto ko, ang mga lolo at lola ay mga perong positibo ng Diyos sa atin. Pahalagahan natin sila. Hindi na nila tayo obligasyon, pero minamahal pa rin niya tayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ngayon ang aking mga problema sa asawa, sa anak, sa magulang. May sakit po ang mahal ko. May sakit po ako. May problema kami sa negosyo. Malaki po ang problema. Hindi lang isa. Nanghihina na ako. Natatakot ako. Lord, nahihirapan ako. Pero, nandyan ka. Kaya nandito ako humihingi ng samo. Humihingi ng biyaya sa iyo. Panginoon, tulungan mo kung mas maramdaman ang presensya mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo
Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yan ay hindi galing sa akin. Yan ay pangako galing sa Diyos. Basta magtaya ka, sumampalataya ka, walang talo. Kapag sa Diyos ka nagtaya, maniwala ka, mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan mo, sa inaakala mo, sa hinihiling mo. Basta ipaubaya mo ang pamilya mo at ang buhay mo kay Kristo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. ay magmahal. Kunin mo ito, aming alay para sa'yo. Alak na nagmula sa katas ng ubas, tinapay na handog ng aming palad sa gisag ng aming buhay. Inialay, Panginoon, ang aming buhay.
Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, ihandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin. Itong pusong nananabik na makapiling ka, ihandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo. Sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall may become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood
of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the whole world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our head. We may now pray for our departed loved ones. Please include Joyce, Rodolfo, Alan, Benjamin, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami
deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit. offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Payapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Iminulat niya sa'kin ang aking patutunguhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay,
pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Tinawag niya tayo at pinili mula sa karamihan upang pag-isahin ang kawan niya nawalan, nang mamuhay ng sama-sama at pagkakaisa sa pag-ibig at kapayapaan kasama niya. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Sadyang tapos ang ating pagkatao upang tupdin ang tawag na maging lingkod, ngunit walang pangamba pagkat kapiling siya. Siya ang buhay ng ating buhay. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift which He Himself gave us with love beyond all telling may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you.
alalahanin, o O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y na natiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa mga nagpapadala pa rin ng tulong sa our GCash and bank account. We assure you na bawat sentimong binibigay ninyo ay napupunta sa simbahan, at kung hindi naman kailangan dito ay nagtinutulong natin sa iba. Salamat sa pagtulong nyo sa amin para ma-maintain ang simbahang ito, lalo pat naka-aircon tayo. Salamat sa pagsuporta nyo sa ating Sovereign Siya, sa mga nag-aali na alkansya. Maraming salamat sa tumutulong sa Three Nails and a Crown, at gayon din sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Sa ngayon po, ang pinaka-project natin, papatayo po tayo ng mga chapels. By the way, hindi lang po natin pinost, hindi lang natin pinakita, pero tumulong din tayo sa isang evacuation center. Nagpakain din po tayo doon. So hindi lang natin pinapakita sa page, pero we assure you na tumulong kami sa pamamagitan ninyo. Salamat po sa mga tinutulong po ninyo. Malaking tulong sa amin, kayo din sa iba. Maraming salamat po. Nakatutulong din ito para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet, kasi nagbibigay tayo ng mga libreng images niya. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Salamat po.